have 3 different corianders. Walang nabasa. Ay, may basag! Oh my God! Hi mga ka-trippers! Welcome to my YouTube channel, Trip ni Mike. Kung nasusubaybayan niyo po ang ating segment, Live in Canada sa ating YouTube channel, napag-usapan natin sa unang video ang mga pamahiin at ritual sa paglilipat ng bahay. At sa second video, pinag-usapan natin ang mga do's and don'ts, tips, advice kung paano makakapagtipid sa paglilipat ng bahay. On this vlog, I'll share my experience and observations kung paano makakapagtipid ng pagpupundar ng mga gamit sa inyong bagong bahay. Tara, samahan niyo ako sa ating unboxing day today. So, ito yung unang batch ng mga gamit na ating pag-today. Yung maliliit na bagay.
11 pieces siya. So, ang tip uli, every time na pupunta ka sa isang shop, check mo lang kung nagbago ba yung presyo, nag-save ba siya, hindi mo agad siya bibili. So, may mga apps na yung mga stores, then you can try to match the prices. So, let's try. Sana walang nabasag kasi parang may naririnig ako. Parang basag. Let's see. May basag. Down. Just be careful kasi baka mabasag siya. Oh. Meron. Wait lang. Siguro yung tumutunog yung mga takip. Yan ba yung ano niya? Walang nabasag. Ay, may basag! Oh my God! Basag. Here. One casualty. Kaya may tumutunog. Sayang. Pero sana isa lang. So, fragile siya masyado. So, be careful when you're buying. Oh my God, sayang yung isa. Kaya pala may tumutunog. Tsaka double check. Kasi akala mo, yung dulo, may dulo. Yung pala, may nakatakip. So, baka maiwan ko. Kaso, wala na siyang cover. O coveran kasi basag na. Puno agad. Grabe. Puno agad. Another one is the canister set. So, you can use this for storing some noodles. Largest, medium, small, and the smallest. So we have Corel. Ito yung gift sa amin last Christmas. So it has 16 pieces. Let's unbox this. Be careful again. Baka wala na naman casualty. So bubuksan muna namin is per kitchen. Then we organize the kitchen first. Para sunod-sunod siya. So 4 mugs, 4 plates, 4 bowls, and 4, what do you call this one? Saucer. Now, this is also a gift. So, very useful for events or for parties. Kasi may mga, ano? Binili ko ba to? Ay, sorry, binili ko pala to. Yung isa pala yung gift, yung nauna, na mason jar. Okay, pwedeng ilagay dito. Okay. So, pumiga. Kasi, kaya. There. So, sa mga malalaking, gamit. Mahiga siya. Tara! Laki! Popular brand dito sa Canada is KitchenAid. See! Hindi pa naman marunong magluto. Kapal niya, grabe. Bigat pa. See? Really good sizes of saucepan. Dutch oven with cover. And then, this is skillet. And then this is steamer liner. Magbutas-butas. Ano siya ganun? I don't know how. Okay, that's that. The
pizza pan. Since mahilig kami pag-pizza, DIY lagi para mas nakakamura. May lalagyan din kami for other things. Could be pastries or bread. This one for other containers. Right now, ilalagay na namin sa kitchen. So, organize ng lahat natin, no? Kung saan mga cabinet sila pupunta. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang mga ways on how to organize your kitchen. Number 1, make a checklist. Para sa mga nag-uumpisa pa lang, mahalagang ilista ang mga gamit na kakailanganin sa kitchen. Maaari ring bumisita sa shopping mall upang ma-visualize kung ano-ano ang mga gamit na maaari nyo lang bilhin. At para naman sa nakapagpundar na ng mga gamit, sa pamamagitan ng checklist, malalaman mo kung ano ang meron ka na at wala pa, para maiwasan din ang pagkadoble sa pagbili. Number 2, do your research. Maaari ring mag-research sa internet or sa pamamagitan ng mobile application katulad ng IKEA, Canadian Superstore, Hudson's Bay at iba pa. Sa ganitong paraan, maikukumpara ang presyo ng mga gamit at upang ma-prepare ang iyong budget bago mo sila bilhin. Isa sa mga tips upang mai-organize ang inyong kitchen ay ang paglalagay ng shelf or drawer liner. Lagyan muna ang mga cabinet at drawers ng liner bago iayos ang inyong mga gamit. Sa pamamagitan nito, maiiwasang magasgasan, magka-stain o mabasa ang interior ng inyong drawer or cabinet. Piniprevent din nito ang pagkadulas ng gamit at iwas na rin sa pagkabasag ng mga ito. Number 4, organize your kitchen by section. I-organize ang mga cabinet at drawers according to section. Isang area para sa mga bagay na ginagamit araw-araw katulad ng plates, bowls, cutleries, glasses para madali silang makuha at mahanap kung ito'y kinakailangan. Area for breakfast para sa instant coffee or coffee beans, creamer, champurrado mix, tea bags, milk powder, sugar, instant noodles at iba pa. Area para sa mga spices at ingredients for cooking. Maaaring ilagay ang mga condiments at powder na madalas gamitin sa harapan katulad ng olive oil, soy sauce, fish sauce, pepper powder, salt at iba pang seasoning. Area for canned goods at iba pang pagkain na pang-replenish ng inyong supplies kung ito'y paubos na nakalagay sa mga canister or containers. Tandaan na ang mga bagay na hindi madalas ginagamit ay pwedeng i-store sa pinakamataas na parte ng inyong cabinet. Number 5, use the space properly. Maaaring gumamit ng foldable rack o wire racks sa pag-organize ng inyong plato, saucer, baso, bowl at mugs para ma-maximize ang space ng inyong cabinet. Tandaan lamang na bumili ng matibay, stainless or coated para iwas kalawang at hindi madaling masira. Maaaring gumamit ng silverware or utensil organizer para sa inyong mga kutsara, tinidor, knives at tablespoon. Plastic container naman para i-contain ang iba pang gamit pang kusina na hindi kinakailangang nasa exact location basta ang mahalaga nakagrupo ito ng maayos. Gumamit ng tight containers, maliliit na bote o mason jar para sa mga supplies ninyo katulad ng pasta, flour, spices at seasoning. Wooden crate or basket para sa mga bread, produce katulad ng potato, onion, garlic at iba pa. Maaari ring gumamit ng lid organizer or pot rack para ma-maximize ang space ng inyong cabinet. Number 6, use areas for easy access. Mas mainam na gamitin ang area na madaling abutin at para sa mga bagay na araw-araw ginagamit. Ilagay na lamang ang mga items na hindi madalas gamitin o sa tuwing may okasyon lang sa bandang itaas ng inyong cabinet. Para sa mga nagrerenta, gumamit ng mga tools na hindi kinakailangan ng screw or pako sa pader or cabinet at upang makaiwas sa penalty or kabawasan sa inyong security deposit, gumamit ng mga katulad na naka-flash sa monitor. Number 7, maximize your kitchen space. Para sa may mga limitadong spasyo sa kitchen, maaaring gumamit ng dish drying mat sa pagpaputuyo ng inyong hinuhugasan na gamit. Maaari itong matupi matapos gamitin imbis na dish drying rack na kumakain ng space sa countertop ng inyong kitchen. Maaaring gumamit na lang ng pitcher water filters para sa malinis na inumin at electric kettle sa pagpapainit ng inyong tubig imbis na water dispenser na kumakain ng malaking spasyo sa inyong kitchen. Maaari ring gumamit ng coffee press imbis na coffee maker at tiyak na mas mura at space saver. Maaari ring gumamit ng plastic container or mason jar bilang lalagyan ng inyong bigas imbis na malaking rice dispenser. Number 8, use footstool.
Mahalagang gumamit ng footstool sa kitchen upang maabot ang mga bagay na nakastore sa matataas na cabinet. Mas mainam na ito ay foldable upang ma-store siya sa gilid ng rep or ng pader na may spasyo. Number 9, budget wisely. Para sa mga may limitadong spasyo sa kitchen, bumili lamang ng pagkain at supply sa inyong kitchen nang hindi lalabi sa inyong pangailangan upang makaiwas sa pagkasayang nito kung ito'y may expire o mabubulok lamang. Number 10, provide kitchen notebook. Maglaan ng isang maliit na notebook na may pen na accessible upang i-record ang mga recipes ng inyong madalas gamitin at temperatura ng mga ibinibake gamit ang inyong oven. Kadalasan, nakakalimutan na ang ganitong mga detalye dahil sa dami ng ating niluluto. Sana po ay makatulong ang mga ways na ito upang mai-organize ang inyong kitchen, lalo na kung limitado lang ang space nito. Para po sa mga suggestions or comments, i-type nyo lamang po ito sa ating comment section below. That's it for now. Please don't forget to subscribe on my YouTube channel, Trip ni Mike. Like this video by clicking the thumbs up down below and hit the notification bell for more updates. Follow nyo na rin po ako sa social media accounts like Twitter and Instagram at Trip ni Mike. Like my Facebook page, Trip ni Mike. Thank you for watching. See you again!